our lesson for today. Good morning. Good morning, everyone. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pwede ba o kumikita ka ba? Pwede ka bang kumita sa Airbnb? Oo, pwede ka naman kumita talaga sa Airbnb. Pero depende kung saan galing or source yung ipinag-Airbnb mo. Bakit? Yung iba kasi kumukuha sila ng mga condo units tapos pina-Airbnb nila, which is para sa akin medyo hindi masyado magandang idea. Kasi bakit? Ang mahal-mahal ng condo unit. Sa isang condo unit nagkahalagang 4 to 5 million, tapos i-Airbnb mo lang tag 1,500 per day. Ganito yung isang unit ng condo na sabihin natin studio type condo. Now nagkakahalaga yan ng mga nasa mga 3 million ngayon. Tapos pina-Airbnb mo yung 3 million na condo na yan, yung monthly mo dyan nasa mga 20,000 yung monthly mo. Pag pina-Airbnb mo yan, yung studio unit hindi masyadong kamahalan ng Airbnb yan. Nasa mga ano lang yan, halimbawa nasa mga 1,500 or 1,800. Hindi ito ng 2,000 yan. Nasa mga 1,500. So pag 1,500 kukulang pa ng Airbnb cut yan, diba? Magiging 1,000 na lang yan. So magkano na lang yung kita mo sa Airbnb mo? So 1,000. So 1,000 times 30 days, sabihin natin punong-puno every day. So that's 1,000. So that's 30,000 per month. Now 30,000 per month, ibig sabihin monthly mo sa condo is 20,000. So pina-Airbnb mo, so kita mo na lang is magkano? 10,000. Ano pa yung electricity mo? Yung mga ano pa, yung mga towel, yung mga unan, kumot, yung pag-cleaning services, sahod ng mag-caretaker. So lulugi yan. Hindi talaga, hindi magandang idea na kukuha ka ng condo tapos ipa-Airbnb. Sabihin natin magiging sa'yo naman yun. Kailan pa? 20 years, buhay ka pa kaya yan? Diba? Buhay ka pa kaya yan 20 years? So di masyadong kagandahan pag ganyan. Sa akin lang. Pero sa iba, go kayo dyan. Pero sa akin, parang hindi. Maghanap lang tayo ng negosyo na iba na hindi masyadong kalaki ang puhunan, tapos may konting kita naman.